Makukunin na ng ating weight, okay? Tapos, kung titignan natin ng kanyang weight, meron tayong weight ng water, tapos meron tayong weight ng solid, okay? Kasi, di ba, paano ba natin makukonsider pa identify yung na meron talaga siyang water content? Okay? So, paano ba natin ma-identify na meron talaga water content yung ating lupa? Okay? Kapag pinagbasahan natin yung weight, kasi yung weight ng isang, di ba, yung weight ng isang bagay, kahit tayo, yung weight ng solid structure natin is iba kapag tinanggalan tayo ng tubig sa katawan. Okay? So, ngayon, mas malalaman natin kung ano yung weight ng, bali ito, yung pinaka-soil sample natin, yung total weight niya, yung total weight ng ating soil, is equal pala siya sa weight ng water plus weight ng solid. Okay, so yung S dito solid to guys, dito soil. Okay? Next is, kapag naman siya ay, yung next phase natin is kapag siya ay dry soil na. So ano yung dry soil? Kapag na oven dry na siya, tuyong-tuyong na siya totally, yun naman ay tinatawag natin na dry soil. Ngayon, kapag dry soil na, nawawala na yung tubig. Ibig sabihin, yung saturation dito is possible, malapit na sa zero. Or, pati yung water content niya is zero na. Okay? Ngayon, pag wala na siyang water, sino na yung mag-reveal ng mga points na yun? Diba? Yung air na lang. So, may possibility na yung mga air na lang yung nandoon sa ating volumes or nandun sa ating spaces. Pero, di ba, kapag natilimbang mo yung dry solid, ano matitimbang mo? Solid. Di ba, yung kapag tinimbang natin yung soil, yung weight na lang, yung total weight nito, is equal na lang din sa weight ng solid. Kasi, wala namang bigat itong air natin, di ba? Wala namang value yung kanyang weight. Di ba? Kahit saan naman natin wala tayong ma-identify na bigat ng air value natin. Okay, so kapag ka-overlay na natin siya, ina-assume naman natin na meron siyang air spaces o yung void spaces, pero yung pinaka-weight niya is pure solids na lang. Okay? So, doon natin na-identify yung different phase ng ating soil sample. So ngayon, syempre, kailangan natin ma-identify yung different properties ng soil. Merong mga physical properties yung soil. So una, yung void ratio niya, this is the ratio of volume of voids to the volume of solid. Ibig sabihin yung void ratio natin, so yung void ratio natin, sabi dito, ratio ng volume of voids. So meron tayong ratio ng volume ng voids saka to the volume ng solid. So, ibig sabihin yung equation natin is void ratio is equal to VP, volume ng voids, over the volume ng solid. Okay? Next, meron naman tayo tinatawag na porosity. Yun naman daw yung the ratio ng volume ng voids to the volume total of soil. Okay, so kung ibig sabihin, siya ay N is equal to volume of voids. Okay, tapos volume of soil. So, hindi ito yung DS ha.
Ibig sabihin ito, volume total. Okay? Yung volume total, yung tinatawag natin na soil sample. Okay? So yung total volume daw natin is volume of voids ratio niya with the total volume ng ating soil. And so next is the degree of saturation. Ito naman yung sinasabi nga natin kung gaano ka-saturated or gaano kabasa yung ating lupa. So this is the ratio of volume of water to the volume of soil. So ibig sabihin, meron tayong formula na S is equal to volume ng water over the volume of voids. Okay, so again, ano yung volume ng voids natin? Based doon sa kanina. So pag sinabi natin na volume ng voids, yun yung total na volume ng air at saka volume ng water. Kasi ito naman yung voids natin eh. Ang tinitingnan na talaga natin sa ano is the solid. Okay, so kung titignan natin lang tayo, volume ng voids is equal to volume ng water plus volume ng air. Next is the water content. This is the ratio of the mass of water to the mass of solid. Okay, so di ba, ang may mas lang naman or mga weight sa atin is the water and the solid. So, yung moisture content daw is equal to the mass ng water over the mass ng solid. Okay? So, pwede nyo itong mag-equal sa weight. Yung weight ng solid ay water over the weight ng solid. Pero kasi, nagbabago, di ba? Meron tayong tinatawag na specific gravity. So, yung kada particle or kada bagay is may mga different type ng specific gravity. So, sino ba ito yan? So, kailangan parang gamit natin yung weight, kakailangan pa natin ng specific gravity. Okay, so mas identify natin yung mass and the solid. Yung mass yan. So next is the volume weight, unit weight. Yung unit weight ng soil per unit volume. Okay, so meron tayong different unit weight. Meron tayong yung tawag na gamma moist. Okay, so pag gamma moist, ito ay kumbaga moist lang siya, hindi siya yung fully saturated. Ibig sabihin, yung saturation natin is less than siya sa 1, pero hindi siya mag-0. So, greater than 0. Okay, so, hindi siya, kumbaga yung moist, meron siyang value yung ating saturation, may water content, yung gamma moist natin. Next is kapag sinabi natin na gamma wet, siya naman is fully saturated. Yung saturation niya ay 100%. Tapos kapag naman tayo ay gamma dry, yung saturation natin is
equal to 0. Okay. So yung saturated unit rate, halos same siya sa gamma moles. Next is submerged effective buoyant rate. Ito naman is kapag yung result natin is submerged totally sa water. Okay, so let's say meron tayong water table. Kasabay ng ano nyo no, na gano'n kayo na hydraulics na tapos. Okay, so alam niyo na habang bumababa sa water, tumataas yung pressure. So syempre, pag tumataas yung pressure, tumataas din yung rate. Okay? So ibig sabihin, habang bumababa yung solid sample natin kung sa water table niya, mas tumataas din yung weight and yung pressure niya. Okay? So yung zero airborne is equal to sa ating price. Siya ay 0 to 0. So yun na, yung volume ng yung total volume natin is equal to volume ng voids plus the volume ng solid. Plus yung volume ng voids natin is equal to sa volume ng air and the volume ng water. So assume that the weight ng air, di ba, talaga naman yung weight ng air is equal sa 0 kasi hindi naman ito kung wala naman total weight yung ating water. Okay, so yung weight natin or yung total weight natin is equal to weight ng water plus the weight ng solid. So yun nga yung water content, yung ratio ng weight ng water to the weight ng solid. So ito yung so pwede na natin gamitin yung weight ng water and weight ng solid. Kasi makakasagot kasi siya depende dun sa gamma. So yung saturation is volume ng water over the volume ng voids. And so the degree of saturation can be reached between unity of 0, 0.59, and 1 to 100% saturated. So next is the void ratio. So yun yung volume ng voids over the volume ng solid. Porosity is the volume of voids over the volume, total volume ng solid. So kung titignan natin, yung total volume, meron siya volume ng voids plus the volume ng solid. Tapos meron din tayo void ratio and porosity. Diba? Halos interrelated sila. So kung titignan natin, meron tayong volume ng total volume is equal to VB plus VS. Tapos sa porosity naman, i-equate natin siya sa volume ng voids. Okay? Kasi di ba ang formula ng N is so kung yung N natin is equal to volume ng voids over the total volume. So ito yung total volume na yun. So kung ilipat natin siya dito, magiging N is equal to volume ng voids over the volume ng voids plus volume ng solid. Okay. Tapos, i-cross multiply natin. Pagka-cross multiply natin, magiging volume ng voids
plus volume ng solid is equal to volume ng voids over the N or yung porosity natin. So, ito yun. Tapos, yung volume ng solids natin, is equal to siya. Ito yung T. Diba? Yung volume ng solid, volume ng voids over the T. Okay? So, kaya siya naging volume ng voids. So, volume ng voids over the volume ng voids over the porosity is equal to volume ng voids and close. Tapos yung volume ng solid is equal to volume ng voids all over void ratio. Okay? So, i-repeat lang natin siya based dun sa ating mga value. Tapos, siyempre, pag pinutikayan natin ito ng pag pinutikayan natin ito ng 1 over volume ng voids. So, pag pinutikayan natin dito, makakancel out yung volume ng voids. Okay? So, pag na-cancel out yung volume ng voids, magiging 1 na lang yung value niya. Tapos, pag i-repeat natin, ang magiging final value is so, ang ginawa is binultiplyan ng N. So, pag binultiplyan mo ng N, makakancel out yung N dito. Mamumultiply yung N dito sa value ng N. So, kung ito yung magiging equation niya. Tapos, yun din, binultiplyan siya ng N. Check mo na. Okay? So, magiging value is E is equal to En plus N. Physical game. Tapos, silipat yung D. Video pa yan. Doon sa kabila. Video pa yan. Para maging E is multiplied by 1 minus N. Okay, so pinag-iwalay lang yung E. Tapos, sinipin sila, E is equal to N over 1 minus 1. 1 minus N or okay, so pag ginamit mo yung ibig sabihin kapag meron kang porosity, meron kang value ng N, kaya mo magamit kaya mo makuha si E using kaya mo makuha si void ratio using N, which is equal to E is equal to N all over 1 minus 1 ay minus N. Tapos kapag meron ka naman void ratio, ayaw ito, sorry, ayaw ko lang dito. E over, so pagka meron ka namang void ratio, pwede mo gamitin yung N is equal to E on 1 over 1 plus E. Okay? So, N is equal to E over 1 plus E. So, next specific volume. So, for this specific volume, meron tayo okay. So, specific volume is equal to volume all over volume ng solid. Tapos di ba meron tayo volume is equal to volume ng voids plus volume ng solid.
Tapos, ito guys, yung maliit na B, palipad ka sa nasulat ko. Kasi, ito is yung tawag natin na specific volume. So, yung specific volume is equal doon siya sa total volume over the volume ng solid. Ngayon, pag eliminate natin siya, kukunin natin yung total volume, meron tayo volume ng solid is equal to total volume. Ngayon, sinubstitute siya dito para makuha yung specific volume multiplied by volume ng solid. Tapos yung volume ng voids naman natin nakuha dito sa volume ng voids multiplied by volume ng solid. Okay, so para makuha natin yung mga volume ng solid. Tapos pag binultiply natin siya ng 1 over volume ng solid, lalabas yung equation na specific volume is equal to E plus 1. Okay, so, tatandaan nyo lang, yung specific volume is equal to total volume ng solid. Tapos, ang isa pa yung equation is E plus 1. Okay, so for the specific volume. Actually, marami ng formulas, marami kayo i-cover ng formula. Pero, ang kailangan kasi sa formula ng biotech is derivable siya. Sa board exam, geotech ang isa sa pinanghahatak ng score, yung high level. Pero ang problema nga lang is marami siyang formula. So kung hindi kayo magaling kabisado ng formula, gaya ko, ang ginagawa ko before, kahit during ng board exam, nag-derive ako ng formula. Okay, so our void ratio is equal to volume ng air, tapos 1 over the volume ng total volume. Specific gravity. So specific gravity is equal to gamma over gamma water. So ano yung gamma? Ito yung gamma na to is yung gamma ng soil sample natin. Yung gamma ng water, ano yung gamma ng water? Sa hydraulics. And 0.81 meters cube. Okay, so lagi yung huwag nyo kakalimutan ito unit weight kasi baka pag sinabi yung 9.81 na yan maging Meter per second squared. tawag dito yung ano na Gravity. Meter per second squared. So iba yan kasi it is gravity. So ito is the unit weight. So paano nila yung 9.81? So sa 9.81, let's say meron tayong isang kubiko ng tubig. Diba tapos yun, pag multiply natin yung weight, meron tayong 9.81 ng gravity. Tapos multiply natin para maging newton. Then kailangan natin kilonewton, tapos sa cubic meter, marami din kung zero. So, importante yung alam niyo yung unit kasi paano kapag binigyan kayo ng problem na newton, tapos o kaya mm, diba? Dapat alam niyo i-derive yung mga ganitong bagay. Okay? Huwag kayong makakasa palagi sa formula kasi ang isang problem sa formula, yun ay specific siya, kagaya nito, gamma water. Paano kung alam nyo lang is 9.81? Tapos yung problem nakapit. Diba? So, dapat alam nyo rin i-derive or alam nyo i-compute yung mga ganong value. Okay?
Yung unit weight natin is weight over the volume. Diba? So, weight ng solid over the volume ng solid. Ayan. So, meron tayo unit weight ng solid. Okay. So, ang unit weight is siya ay ang unit weight ay weight over the volume. So, ang ginagamit natin sa gamma is diba kilonewton per cubic meter para mas identify natin yung gamma lalo na sa water. Okay? So, since dito ay yung pinakasabi natin, diba kanina sabi natin na yung gamma, yung weight daw natin is equal sa weight ng solid plus weight ng water over the volume. Yan, so, wala naman tayong weight ng air. Weight ng air. Okay, so, next is dito. Kanina, ang sabi natin is, yan, so, sabi natin, yung specific gravity daw ay equal sa weight ng solid over the volume ng solid gamma water. So kung gano'n, pwede natin gamitin yung so ito is pwede natin daw gawin weight ng solid is equal to specific gravity multiplied by volume ng solid gamma water. Okay? So, ibig sabihin, kung ito is papalitan natin over GS, BS, gamma, water, plus weight ng water. So, yung weight ng water naman, kukunin natin yung weight ng water. Okay. Buhay ni Flower. So, pag-weight ng water, pag-water ng specific gravity kasi ng water, right? Specific gravity ng water equals sa kasi water
Mag-jowa siya din, kasi iwan mo siya. Kwenta lang yan. Mga 15 minutes yun na lang. Same lang, come from Gamas, wait and sorry. Wait and water. Yung dito is dapat lang ng GS. Kasi ang weight ng solid, ang GS is equal lang siya sa weight ng solid of the gamma water. Tapos, para makuha natin yung specific gravity ng water, is kailangan natin ng water content. Ay na pag specific gravity ng water is equal sa weight ng water over the water content all over gamma water. So, pagka water yung pinag-uusapan, may ilalagay lang ng water content dito sa ilalim para ma-identify natin yung specific gravity ng water. So, ibig sabihin, kung i-substitute natin siya, yung weight ng water is equal to specific gravity multiplied by water content multiplied by gamma water. Tapos, so ibig sabihin, pwede natin substitute dito yung GS, water content, gamma, water, all over, total volume. Kailan makakita na ako? Maganda kasi may split. Tapos yung total volume natin, di ba kanina? So yung specific volume natin, yung total volume natin is equal sa 1 plus
E. Tumulay na ng buhay niya. Masaya mo. So, Tapos mag-aaway sila. ibig sabihin, yung volume natin dito is equal sa equal din siya sa baltaran natin siya ng 1 plus E. Based sa derivation natin kanina na specific volume. After that, iwalay lang natin yung mga value. So, ito is specific gravity multiplied by gamma water. Okay, so iwalay lang natin yung gamma water. Yung GS tsaka yung gamma water. So this is gamma is equal to, kung iwalay natin yung dalawa, mag-1 plus, ito is may matitira water content multiplied by GS gamma water 1 over 1 plus E. So, sinusulat siya usually, pagka makikita niyo sa mga problem, yung gamma water, hindi ko wala siya dito. Dito siya sinusulat. Pero pwede rin naman kahit saan kasi multiplier naman yung gamma water. Ibig sabihin lang, pwede mong i-multiply yung gamma water dito sa value na to. Okay. So ito is unit weight ng soil. Ngayon naman, pagka dry soil siya. So kapag dry soil, ibig sabihin yung water content niya is equal sa 0. Kasi wala siyang water. Okay? So, pag ang water content natin ay 0, diba? Pagka ito ay 0, 1 plus 0, so GS, gamma water, all over 1 plus 0. So, ito is gamma dry. So, usually gamma din yung ina-identify natin yan. So, kapag naman meron tayong formula na GS gamma water, GS water content is equal to ES. So mag-start tayo sa GS sabi na. So GS is equal to yung volume ng solid para ano yun, is equal to 1. Kanina, kaya na naging GS by sinabi natin na yung GS is equal to weight ng solid over the volume ng solid gamma water. Okay. So, dito sa formula na to, in-assume or nung itinest kasi nila yung formula na to, ginamit nila is 1 cubic meter na volume ng soil. Ibig sabihin, naging 1 yung value niya, kaya naging 0 yung... Ay, wala, kaya mukha siyang nawala. Okay, so hindi pa na talaga nawala yung minus.
So, dito, di ba kung meron tayong formula na, di ba sabi natin G is equal to gamma over the gamma ng water. So, equal din siya sa water, so, weight ng solid over the volume ng solid, gamma water. Tapos, ang weight ng solid natin ay equal sa, so, weight ng solid is equal sa weight ng water over the water content ay total volume. All over the volume ng voids. Volume ng voids over the void ratio. So, dito siya nakuha. Multiplied by the gamma water. Tapos, ang ginawa ay, di ba pagka nasa ilalim yung fraction natin, kailangan natin siya i-reciprocal. So, i-reciprocal yung itong volume of voids over the void ratio. So, naging void ratio multiplied by weight ng water all over water content multiplied by volume ng voids gamma water. Okay. Tapos, yung ating weight ng water ay ang ating weight ng water ay equal sa volume ng water gamma water. Tapos, i-equate natin dito sa formula. Kasi di ba ang gamma water, ang gamma natin is equal sa weight over the volume. Ibig sabihin, kung water ang nilai-identify natin ng gamma, yung weight natin is water, yung volume din natin ay water. So, meron tayo yung weight ng water is equal to gamma ng water multiplied sa volume ng water. So, ito yun. Tapos, maka-cancel out yung gamma water. Kaya ang matitira is volume ng water over the volume ng voids na equal sa saturation. Tapos, ang matitira is specific gravity is equal to ES over the W. So, i-cross-multiply natin yung W magiging ESW is equal to ES. Okay, so ito yung tawag, ano kayo namin ang tawag ng ES. So, kung tayo natin, tapos sumat kasi ng GSW. So, kaya ang i-identify namin is GSW is equal to ES. So, we call this a coordinate. Pero, kapag na-familiarize kayo, tinatawag din ang West. Okay, so pag may specific gravity ka, tapos water content, Warriors, Kobe Bryant. void ratio at saturation. Mismong YouTube yan. Mismong YouTube naman yun. Nasa derivation pa lang. Mismo na kamuhan pa. Okay. Next is 15 pesos. okay. Next is kapag naman daw, yung unit weight ng solid natin is saturated. Ibig sabihin, saturated siya ng fully saturated yung ating lupa. Okay? So kung meron tayong West, diba? Tapos dito kanina, formula natin dito is water content. So magkakaroon tayo ng water content is equal to ES over GS. So palitan natin yung W dito. Yan. Tapos, multiply natin yung GS dun sa kabilang side. So magiging, kasi magiging GS plus ES all over 1 plus E gamma water. Tapos, dahil yung saturated siya,
magiging 1 yung S. Kaya ang magiging formula mo na lang is gamma is equal to GS plus E all over 1 plus gamma water. Okay, so kapag ito ay sorry. Okay, nasa ng relative density ko rin kasi ito yung right. Kaya tandaan nyo na lang. So ito is relative density is equal to E max minus E all over E max minus E min. Okay. So bibigay ko naman yung power points yun. So, yung buti ko yun. Ito ang pagkakapit natin yung problem. Baka mga dalawang problem na solve natin. Okay. So try natin, check it. Diba? Nakaka-board naman dapat